Hello. Hello. Welcome back to Conversations with Je. and then. So today, pagkukwentuhan natin ang anong pagkukwentuhan natin? ipagkukwentuhan natin yung or sasariwain natin yung first Sasariwain. yes. What's that in English? A very deep word. Reminisce. Yeah, reminisce or reminisce. Remember. Alalahanin? Yeah. Okay. Get back in the details of how we started as a married couple. Paano tayo nag-transition after the wedding, and then para at least they would have an idea. Sige. Ano ba ang title nito? Ang title nito ay Bakit Kami Lumayas sa Mga Magulang Namin. Hindi. The importance, well, basically we'll share the story of paano tayo nag-transition from singles and then married, tumira sa magulang ko, and then after some time we transferred to our house, we rented. So why did we decide on that? And then here we have our own house. So bakit nga ba? Bakit naalala mo pa ba? Bakit tayo nag-decide na mag-rent kahit na meron naman akong kwarto dun sa bahay ng parents ko? Which we stayed for like a month, right? Naalala mo ba? Yeah. Okay, so we got married September 2020. Tapos nagstay tayo until October of 2020. Yeah. 1 month lang. Yan. So yung conversation natin during that time, bakit tayo nag-rent? Dahil ayoko na dun sa bahay na. Oo. Joke lang. Sinasabi mo. Dahil sabi nila, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang queen. Ay, kayo. King. Dalawang king sa loob ng isang bahay. Yeah. Pero, mamay misinterpret ka nila. Yeah, siyempre, of course. Hindi sila on war ng tatay ko. Super good vibes sila ni Papa. And nila mother. Oo. Yeah. But, then again, gusto nga nila mama at ni Papa na doon tayo magstay. Pero dahil, why did we insist on renting? Pero, di ba, during that time, sinasabi ko sa'yo na, we want freedom! Ano nga? Wala pumapasok sa isip nito. During that time, di ba, sinasabi ko sa'yo na, huwag na lang tayong mag-rent para at least makasave tayo. Kasi galing tayo na, parang ang bilis ng transition. Just a little... Gano'ng kabilis? Sige. Just a little background. We got engaged 7 months in a relationship, and then 2 months after that, we got married. Tapos, di ba, so we got married in September. So, ang bilis, pwede pala yun. Another topic yun, on another podcast yun. Pero, yun nga, parang kung iisipin nyo, yung money that we had back then, napunta talaga siya into wedding. Though, maliit lang naman yung, yung wedding setup namin dahil nga pandemic yun. Pero still, it was, somewhat six digits. So, na pinagkagastusan natin, di ba? But then, Go na. But then, after na mag-spend doon, ganyan, bakit tayo nag-decide na, alam mo yun, mag-rent agad. Yun. Wala naman tayo syempre yung bahay pa. I think, di ba, naalala natin, yun naman din na talaga ang nasa top of the mind natin when we get married. Kasi una sa lahat, when we get married, prior we get married, we've been in a lot of mentorship. Especially, we have, nung mga single pa tayo. Tapos, here comes na parang we are praying, we are preparing na sa pagpapakasal with date our ninong-ninangs, some of the people that we look up to. Yung importansya ng paglilibin. Yung, pagsusunod nyo, hindi na mag-isawa. Sino pinaka natatandaan mo nagsabi? Just lahat naman. Kasi, pinaka natatandaan? Oo. Well, andyan sila, Pastor Save, sila ng Tina, sila Pastor. Tsaka sila ninong dyan, diba? Papunta namin sila ninong dyan. Wala pa silang pera noon. Even sila ninong Chard. Pa nga sila, syempre, di ba? Sharing din nila, nilang Abby, sa kanila nilang Aris. Share din sila noon. Even that time, sila nilang Gerard, di ba? Ay, isa mo na lahat. Kasi lahat naman sila have the same point of view. Pero, ang pinaka, kasi doon, syempre, that we will able to experience kung paano buo yung pamilya. Tapos, parang medyo dominant doon sa mag-i-start kayo magbahay-bahayan. Yun. Kasi dalawa pa lang naman kayo eh. I think yun yung mga, parang mukhang funny siya, bahay-bahayan. Pero, anong gamit natin? Naalala mo ba? Grabe yun. Ano yung gamit natin? What we have is, yung rice cooker, hindi ko alam, pero parang free lang yun, nakuha natin. Uy, hindi, bigay yun ni Mama. Ay, bigay pala ni Mo. Free nga yun. Bigay, free. Pero hindi yun galing sa raffle or whatsoever. Tapos, yung bigay na rep. Di Pastor Jeremy. Tapos ano yung gamit ko? Tapos, sa'yo yung kama. Yung foam. At saka yung bed frame, hiningi ko kay Mama. Sa akin yung water dispenser.
And Tapos then, bumili tayo ng kalan, syempre kailangan ng naregalo lutuan. yan nila, ano. Kalan? Binili Oh, natin yan. oo nga, Ninong Gerald, pera Ah, regalo yeah, nila yeah, sa tama, atin yan. tama. Tapos, ayun lang yung meron tayo eh. Ah, Damit. Ano pa ba? files, yun lang. Wala Yun na. lang, wala na talaga. Tapos, Walang sofa, walang TV, walang kitchen cabinets, walang, even mga towels, saka, galing pa sa nanay oo, ko. ang ganda nun kasi yung bahay na God provided na pinagrentahan natin. As in, bungalow yun. Hindi, up and down. Up and down, sorry. Townhouse siya. Pero, bear type. Sorry, Oo. yun pala, bear type ibig ko sabihin. Yes. Kasi, imagine nyo guys, wala siyang kisame. So, may adkan kami, Sa meron din may taas. ko. Ayan, Sa taas. yun nga. So, imagine nyo, may second floor kayo na supposedly may kwarto, pero hindi mo magawang kwarto yun kasi mainit niya. Doon. Tapos may aircon pala kayong dala, pero di mo magamit kasi di mo naman makakabit yun. Kaya in-stylan mo na lang Oo. yung window type. Pero again, we are so grateful, hindi namin para laitin yun. Sobrang pasalamat kami doon sa landlord namin kasi sobrang bait nun. So, naging blessing yung bahay na yun. Super. Kasi kahit paano natuto kami mag So basically, we struggled. We struggled na, I mean, kasi di ba, we know a lot of people. Ngayon ko lang din na, na binabalikan. And we're not better ni Je Oo. to any other couple. Totoo na. Pero, kumbaga, parang, sometimes kasi, ako honestly, I would admit, ako yung nagsasabi kay Je na, wag na lang tayong lumipat kasi nga, we would save money. Para, ako kasi yung tipong, gusto ko pag nag-move ako, kompleto na. Eh, si Je, parang, his encouragement, he would remind me na, hindi, di ba, kasi kasal na tayo. So, we would really live in Cleveland. Pero you had your share of struggle ng pag-live in Cleveland. Oo naman. From your family, Oo. di ba? Pero that's So, another, pero, ano, that's ayun. another story. So, So, mamaya, ikwento mo. Ano tayo dun sa bakit tayo di ba? Umalis. Yun, bukod nga doon, sinishare ng mga, mini-mentor tayo ng mga nag-mentor sa atin. Nabanggit natin. Importante yun. Same time, isa rin yung sa sinabi kasi talaga ni Lord. Yun naman ang laging basis natin kung sinasabi ni Lord sa every season natin. So, di ba, dun sa Genesis, sa Matthew, sige, babasahin na natin. Yan. In Genesis chapter 2:24, ESV, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So, yun siya sa Genesis. Halos same din naman siya with actually same lang din sa Ephesians kasi Chapter reiterate lang din talaga ito. Chapter 5 verse 31, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. And that Ikaw they shall become personally, one flesh. bakit sobrang importante or naging significant sa'yo yung pag-live and give? Ano yung mga naging benefits niyo? Sa'yo personally. Significantly first kasi una, we really wanted to honor God in this message. Plus, na-experience ko na rin kasi yung somewhat kasi di ba we know yung independent ka, nung single ka. Lalo na nag-work ako, na-assign ako ng Visayas, na-assign din ako ng Batangas. I know kung paano mag-live ng isa. At the same time, buo talaga sa isip ko noon na hindi tayo pwedeng tumira with sides, both sides, o kung kanino mang sides. Hindi dahil hindi pwedeng tumira. Kumbaga, it's better na may sarili tayo kasi pag tumira tayo either on my side or on your side ng matagalan, hindi natin ma-experience, hindi natin ma-enjoy yung buhay mag-asawa. Tapos hindi natin ma-journey. Probably yung pwede start ng epic pa, mga ganitong stuff.
ano siya parang very important kasi walang parang, syempre pag nandun ka sa sides tumitira, may kasama ka. Oo. Yeah, I Lalo na think, ikaw, oo. pag pagod ka after work, di ba? As much as I wanted na, syempre, alam nga namang magising ako ng this oras doon, tapos Oo. lahat kayo tulog na, oras na Oo. ako. Parang, syempre, I have to respect the privacy and the time that yung mga Mm. kasama sa bahay. So, pagka ganun, di ba, parang, ano din, once again, wala namang, discredit o, wala namang, parang Discrimination when it comes to discrimination sa mga others tao and na may kasama sa family. That's ano pa rin, ganun naman tayo as Pilipino. Case to case Pero, basis kasi. pero yun nga lang, advantage for us kasi, we have our own space na we can work on to in our married life. Kasi very important yun. Kasi nga, kaya nung magsisimula, marami tayong adjustment na gagawin. Mm-mm. Kasi kapag ka nga Especially for us. kapag may Because short-term relationship tayo eh. Oo. Kasi parang doon pa nga lang talaga tayo nagsimula magkialan eh. Even Oo. nga yung sinasabi ng marami, di ba? Kahit ang tagal-tagal yung mag-boyfriend, girlfriend, jowa. Pag magkasama na kayo isa-isang bahay, magkikilanlan pa rin kayo niyan. Yeah. And even yung matatagal na mag-aasawa, sinasabi pa rin nila, meron pa rin ako natutunan bago sa asawa ko. We always, naririnig yan sa mga nakikilala natin mas nauna sa atin. Kaya parang, so, di ba? I think, all the more na doon tayo mas nag-journey talaga paano simula tayo. Agree. Kasi, biruin mo naman, pandemic nung naging most of our boyfriend, girlfriend, pandemic, di tayo laging kasama. Calls lang. Tapos, minsan lang pag napapadaan sa inyo, tapos bawal din matagal. Yun lang. Then the rest na talagang magkasama tayo throughout yung pinasal tayo. Hanggang na yun. So, syempre. Yan. Andun lahat ng adjustment. We have our own space. Yung short term na nga tayo in a relationship. Tapos pandemic pa nga pala noon, no? Yeah. So, yun talaga. Wala talagang way na mas makilala mo yung Je na, uy, parang... I mean, meron naman. Pero syempre, iba pa rin yung physical. Parang, bago pa lang tayo nun, tapos, LDR agad. Ganyan, di ba? Kasi January, nagtaal. Di ba, naalala mo yun? Tapos, nag-celebrate nga ng birthday. Hindi nga rin ako nakapunta dun kasi pandemic na ng March. So, pinadala ko lang yung cake, di ba? Alright. So, yun. But the beautiful thing about it is yung communication nga. We were able to set the foundation. Yeah. And because of that, kumbaga, we learn to depend on each other. We depend on each other and we depend kay God all throughout talaga yung nagiging journey natin. Kasi we do acknowledge, hindi talaga natin kaya. Wala namang manual eh. Yung pagiging mag-asawa eh. Kaya what we do, we always pray. And kung ano yung hindi natin naiintindihan, we pray kay Lord and we seek wisdom. We always pray kung sino yung taong pwede nating lapitan. How to deal with this, at paano nyo nagawa to, whatsoever. Hindi man natin makopy, yun naman lagi sinasabi. Again, iba naman yung may unique story ang bawat mag-asawa. Pero whatever that we can adapt or applicable in our married life, pwede. I-copy. Pag hindi naman kailangan ipilit. Kasi they're married life. Kasi may mga cases like, kunyari, solong anak, so wala talagang titirahin yung nanay, diba? So yung mga ganun cases. Oo. Marami rin naman akong kilala na they're going well, they're okay, diba? So, nasa kanya-kanyang setup. Pero may mga benefits talaga yung kapag you're living on your own as husband and wife, di ba ganyan? Yeah. So, what else? May gusto pa magdagdag? So far, yun pa. And baka mamaya, guys, mayroon kayong something to share about bakit, benefits or importance of living and cleaving. Living and cleaving sa mag-asawa. Baka may share, may any thoughts, you can comment. Or baka mamaya may question kayo na kaya naming sagutin. Ayan, wag kayong magtaka kung medyo matagal. Kasi pag-pray muna namin yan. Anyways, kidding aside, so that's so far for us. Yes. And we pray na we are also in hope na nakatulong ito sa inyo. Sa mga taong nagtatanong, ano ba yung probably yung benefit or important to having to be one. To be one. Living and cleaving. For us, yun yung importansya niya. Yun yung na-benefit namin. So, yun we hope makatulong yun sa inyo. And pag-pray nyo yan. Baka mamaya kayo yung nasa season na ganyan. Pray nyo yan. Baka mamaya someone kayo na you are looking up to na makapagbigay sa inyo ng objectively advice. Objectively advice. Okay. So that's for us. Good job. And then, thank you so much for watching. See you in our next podcast.